Kabanata 221. Ang pakikibaka para sa guro ng pamilya. Ang batang ito talaga ay may ibang layer ng pagkakakilanlan. Sumimangot ang kaliwang tagapagtanggol ng pamilya Shi, nagulat sa kanyang puso. Kasabay nito, nakaramdam siya ng takot. Ngayon lang namin siya pinipilit na ibigay ang pwesto para sumali sa Kunshan Secret Realm. If this kid were to investigate, it would be troublesome. Nang marinig ito, bahagyang kumunat ang noo ni Taog. Ang mabahong batang ito, paano siya naging acting Valley Master ng Medicine Valley? Ilang Medicine King Orders ang meron? Paano niya nakuha ang Medicine King Order? Sina Taog at Jing ay parehong kumunat ang kanilang mga kilay, hindi malaman kung ano ang nangyayari. Bahagyang umiling ang kaliwang tagapagtanggol ng pamilya Shi. I'm not sure about this, but if we offend him, it is equivalent to offending the Medicine Valley. May problema tayo. May problema tayo. Kinamot ng kaliwang tagapagtanggol ang sarili niyang ulo at sinabing, totoo na hindi mo mahuhusgahan ang isang libro sa pabalat nito. Hindi ko akalain na ang gayong hindi mahahalata na mabahong bata ay magkakaroon talaga ng Medicine King Order ng Medicine Valley. Sa pagtingin sa takot ng kaliwang tagapagtanggol, napagtanto lamang ni Taog sa sandaling ito na ang kasalukuyang Jendong ay hindi na katulad ni Jendong mula sa nakaraang kompetisyon sa martial arts. Ang batang ito, na labis na nakipagpunyagi kay Binjo noon, ay lubos na nadagdagan ang kanyang lakas at natalo pa ang ama ni Binjo, si Xiongzhou, at na-disable ang kanyang kanang kamay. Bukod dito, sinabi na ang pamilyang Zhou ay nagpadala ng mga eksperto upang tugisin ang batang ito, ngunit nagawa niyang iwasan ang mga ito. Ngayon ang taong ito ay naging acting Valley Master na ng Medicine Valley, at ang pagkakakilanlang ito ay talagang kahanga-hanga. Sa sandaling ito, ang mga panauhin sa kanilang paligid ay tumingin din kay Jendong nang may bagong mga pagtingin. Sa kanilang mga mata, ang Medicine Valley ay isang behemoth na hindi nila kayang masaktan at kailangang purihin. Nagbago ang paraan ng pagtingin ng mga tao kay Jendong. Lalo na ang mga inapo ng pamilyang Ye, nang makita ang eksenang ito, sila ay tunay na naiinggit at nagseselos. Bakit napakaswerte ng batang ito na nakatanggap siya ng napakataas na pagtrato pagdating niya sa pamilya Ye? Bakit hindi sila nagkaroon ng ganoong swerte? Tuwang-tuwa rin si Woody nang makita ang katayuan ng kanyang apo. Matapos malaman ni Ginoong Mo na si Jendong ay isang inapo ng pamilyang Ye, naging mas magalang siya kay Woody. Woody, hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng ganoong kagaling na apo. Kung mayroon kang anumang bagay sa hinaharap, pumunta ka na lang sa Medicine Valley namin. Sabi ni Ginoong Mo sa harap ng lahat ng bisita. Nang sabihin ito ni Ginoong Mo, nagulat ang buong silid. Si Ginoong Mo ay isang dalubhasa sa medisina sa Medicine Valley. Kahit na ang kanyang lakas ay hindi ang pinakamataas sa Medicine Valley, ang kanyang gawain ay upang mahawakan ang diplomasya sa mga pangunahing sinaunang martial na pamilya, at mayroon pa rin siyang masasabi. Ang pagkuha ng kanyang pangako ay katumbas ng pagkuha ng proteksyon ng Medicine Valley. Sa mga salita ni Ginoong Mo ngayon, ang katayuan ng pamilyang Ye sa 8 pangunahing mga sinaunang martial na pamilya ay lubos na nakataas. Bago ito, ang pamilyang Ye ay maituturing lamang na may medyo mababang posisyon sa 8 pangunahing mga sinaunang martial na pamilya, na may kabuuang lakas na katulad ng sa pamilyang Zhou. Gayunpaman, kumpara sa pamilyang Shi, mayroon pa ring ilang distansya. Pagkatapos magsalita si Ginoong Mo, opisyal na nagsimula ang piging. Umupo ang mga tao sa kani-kanilang upuan at nagsimulang uminom at kumain. Napakayaman pa rin ang nilalaman ng piging ng mga sinaunang martial family. Bukod sa mga nakagawiyang pagtatanghal sa pagkanta at pagsayaw, marami rin ang mga paligsahan sa kasanayan. Ipinakita rin ng mga kabataang disipulo ng pamilyang Ye ang kanilang mga talento. Dapat sabihin na ang nakababatang henerasyon ng pamilyang Ye ay lubhang kahanga-hanga. Si Feng, Qing, at iba pang kabataang miyembro ng pamilyang Ye ay nagsagawa ng maraming praktikal na galaw, lalo na ang boxing at swordsman ng pamilyang Ye, na parehong napaka-misteryoso at matalas. Umupo si Jendong sa tabi ng kanyang lolo na si Woody, nakikipag-chat sa kanya sa isang mainit na kapaligiran. Gayunpaman, sa sandaling ito, sinira ng mga salita ni Dei ang init. Pare, hindi ba dapat pipiliin natin ngayon ang kahalili ng pamilyang Ye? Ang boses ni Dei ay sapat na malakas para marinig ng lahat ng bisitang naruroon. Agad na ibinaling ng mga tao ang nag-aalalang tingin sa harap na hanay. Narinig din ng mga bisitang ito na ang pamilyang Ye ay pipili ng kandidato para sa magiging ulo ng pamilya ngayon, na medyo kapana-panabik. Bukod kay Feng, may ilang iba pang mahuhusay na bata sa pamilyang Ye na may magandang pagkakataon na makipagkompetensya. Pagkatapos magsalita si Dei, nakuha niya ang atensyon ng lahat sa paligid niya.
Agad na napawi ang ngiti ni Woody habang nilinggan niya ang kanyang anak na si Dei. Malamig ang boses niya habang sinasabi, nagbalik na ang panganay na apo ng pamilya Ye. Kailangan pa ba nating pumili ng kahalili? Malamig at nakakatakot ang boses ni Woody, at tumaas ang kanyang moral, na nagmumula sa isang nakamamatay na aura. Alam ng lahat ng bisitang naruroon na si Woody ay isang high-level master sa likas na Grandmaster level, at ang kanyang lakas ay napakalakas. Sa mundo ng martial arts, ito ay isang bihirang pag-iral. Nang makita ang eksenang ito, napaatras si Dei sa takot. Alam niya ang ugali ng kanyang ama at siguradong galit siya sa mga sandaling ito. Ngunit para sa kapakanan ng kanyang anak na si Feng, nagngangalit siya at nagpatuloy, alam ng lahat dito na ngayon ang halalan para sa magiging pinuno ng pamilyang Ye. Kung ito ay paunang natukoy ngayon, tiyak na hindi ito tatanggapin ng lahat. Napakunot ng noo si Woody dahil sa sinabi ni Dei. Galit talaga siya. Hindi niya inaasahan na magiging ganoong tao ang kanyang anak. Si Dei ay karaniwang mukhang mabuti na anak, ngunit ito ay isang mababaw na ilusyon lamang. Sa sandaling ito, si Xingyun mula sa pamilyang Luo ay direktang nagsalita, ang pinuno ng pamilyang Ye ay palaging matapat sa kanyang salita. Hindi ko inaasahan na sisirain niya ang kanyang pangako ngayon. Nakakadismaya. Ang mga salita ni Xingyun ay pumukaw ng sigasig sa mga manunood. Oo. Noong una, ang pamilyang Ye ay pipili ng magiging pinuno, ngunit biglang lumitaw ang isang gendong at direktang natukoy. Ito ay hindi maaaring hindi makaramdam ng kaunting pagkabalisa sa mga tao ng pamilyang Ye at iba pang mga pamilya. Si Xingyun ang kinatawan ng pamilyang Luo, at ang kanyang mga salita ay napakabigat. Bilang isang nakatagong pamilya, kahit na ang lakas ng pamilya Luo ay hindi kasing ganda ng Medicine Valley, sila ay suportado ng Dan Valley, isang puwersa na mas malakas pa kaysa sa Medicine Valley. Sa pagsuporta sa kanila ng Dan Valley, nagkaroon ng malaking tiwala ang pamilyang Luo. Pagkatapos magsalita ni Xingyun, medyo naging hindi nakokontrol ang sitwasyon. Tumayo si Shanfeng sa unang pagkakataon nang makita niya ito. Itinuro niya si Dei at sinumpa, ikaw, Dei, nang ahas na hamanin sa publiko ang ulo ng pamilya para lang masigurado ang posisyon ng iyong anak. Pagkatapos magsalita ni Shanfeng, tumawa si Dei habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Sinasabi ng mga tao na ang mga salita ng ating pamilyang Ye ay may malaking bigat, ngunit tila hindi na ito nangyari, sabi ni Dei na may sarkastikong tono, na naging dahilan upang mas lalong sumama ang mukha ni Woody. Nang makita ang eksenang ito, alam ni Jendong na ang mga taong ito ay narito para sa kanya. Dahil iyon ang kaso, hindi siya magiging magalang. Agad siyang humakbang at dumiretso kay Dei, na may kumpiyansa ng ngiti sa kanyang mukha. Napakalakas ng pagbabago-bago ng kanyang enerhiya na imposibleng baliwalain. Ano ang proseso ng pagpili para sa magiging pinuno ng pamilya Ye? Ako na ang magiging isa. Declare niya. Kabanata 222. Ang henyong binata mula sa pamilyang Ye. Alam ni Jendong na oras na para umakyat siya. Bagamat may mataas na posisyon si third uncle sa pamilyang Ye, hindi siya gaanong iginagalang gaya ni Dei. Si Lolo Woody ang pinuno ng pamilyang Ye, ngunit sa maraming tagalabas na nanunood, hindi siya maaaring kumilos lamang sa kanyang sariling kagustuhan. Ayaw ni Jendong na bigyan siya ng mukha ni Lolo. Dahil inihayag sa publiko na ngayon ang araw para piliin ang magiging pinuno ng pamilya Ye, maaari lang siyang direktang lumahok. Ano ka ba? Sino ka sa tingin mo? Nanlamig ang mukha ni Dei at marahas niyang sinabi, bagaman mayroon kang badge mula sa Medicine Valley, na kumakatawan sa binhi ng Valley, ito ang pamilyang Ye. Kayong mga miyembro ng pamilya ay dapat sumunod sa mga tuntunin ng pamilya Ye. Isang malamig na lamig ang bumungad sa kanyang mga mata. Sa tingin mo ba matatalo mo si Feng? Bagamat ang taong ito ay nakipag-away kay Feng minsan sa tarangkahan ng pamilya Ye, nag-ambala siya ni Shanfeng nang ginamit ni Feng ang espada ng pamilya Ye. Sa opinyon ni Dei, ang batang ito ay may ilang mga kasanayan, ngunit malayo pa rin siya sa kanyang anak. Pagkatapos ng lahat, bukod sa swordsmanship ng pamilya Ye, mayroon pa ring mga panlilinlang si Feng. You're just Feng. Kung gusto mong lumaban, sasamahan kita hanggang dulo. Desidido si Jendong na makita kung talagang makakalaban itong tinatawag na Ye Family Genius, si Feng. Isang mabangis na tingin ang biglang sumilay sa kanyang mga mata, at tumaas ang kanyang fighting spirit. Hindi. Nakabalik na ang panganay na anak at apo ng pamilya Ye. Hindi na kailangan pang kompetisyon. Si Shanfeng ang unang nagsalita laban dito. Ayon sa tradisyon ng pamilyang Ye, ang magiging pinuno ng pamilya ay dapat na panganay na anak ng panganay na apo ng nakaraang henerasyon. Tumingin si Shanfeng kay Dei at sinabing, gusto mo bang sumalungat sa tradisyon? Tumango ang mga bisita sa paligid nila bilang pagsang-ayon.
Ang panukala na matukoy ang papalit sa padre de pamilya sa pamamagitan ng kompetisyon ay ginawa dahil matagal nang nawawala ang panganay na anak ng nakaraang henerasyon. Ngayong nakabalik na siya, hindi na kailangan ng ganoong kompetisyon. Gayunpaman, hindi handang bitawan ni Dei ang pagkakataong ito. Bukod dito, malinaw na naroon si Xingyun para tulungan siya. Ang dalawang ito ay malamang na magkatrabaho. Si Xingyun ang kinatawan ng pamilya Luo, na sinusuportahan ng Dan Valley, isang malakas na puwersa. Ang pagkakasala sa pamilya Luo ay maaaring mangahulugan ng pagkakasala sa Dan Valley. Nakausap lamang ni Dei ang kanyang ama sa tulong ni Xingyun. Handa niyang ipagsapalaran ang lahat para sa kanyang anak na si Feng. Ang kapaligiran ng piging ay ganap na nagbago. Ito ay naging isang lugar para sa isang martial arts competition. Ang bukas na espasyo sa harap ay perpekto para sa naturang kompetisyon. Lahat ito ay inayos ni Dei. Ang mga alituntunin ay nilalayong sirain. Sa buong kasaysayan, ang nanalo ang may huling say. Tayo, ang pamilyang Ye, ay dapat pumili ng pinakamalakas na tao upang maging pinuno natin, kung hindi, hindi natin magagawang bigyang katwiran ang ating sarili sa iba pang sangay ng pamilya, pagmamalaki ni Dei. Alam ng lahat na ang pinakamalakas sa pamilyang Ye ay ang anak mong si Feng. Sinasabi mo lang ang lahat ng ito para gawing pinuno ng pamilya ang anak mo. Tahasan na nakipag-away si Shanfeng kay Dei upang protektahan ang mga interes ni Zhendong. Anyway, kung sino ang may pinakamalakas na kamao, siya ang magiging padre de pamilya. Ikaw. Galit na galit si Shanfeng kaya hindi siya makapagsalita ng ilang sandali. Ang iba ay walang sinabi, sa nakita nila, ang away ng pangalawa at pangatlong magkakapatid ay isang bagay na hindi sila makikialam. Hayaan mo silang magkagulo. Sa anumang kaso, ang magiging ulo ng pamilya ay walang kinalaman sa kanila. Third uncle, okay lang. Di ba si Feng lang? Wala akong pakialam sa kanya. Bahagyang ngumiti si Zhendong at dumiretso sa open space. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang mga kalamnan at buto. Ye family's descendants, kung sino man ang gustong maging future head of the family, can come at me. I'll take you all on. Ginawa ito ni Zhendong dahil ayaw niyang makita ito ng kanyang lolo ngayon. Ngayon ay ika-80 kaarawan ng kanyang lolo, at gusto niyang bigyan ng regalo ang kanyang lolo gamit ang kanyang sariling pagganap. Ang yabang mo. Sa tingin mo ba walang henyo sa pamilyang Ye? Pagkatapos ng mahinang singhot, direktang sinabi ni Dei kay Lito Ye sa likod niya, Lito, alagaan mo siya. Si Lito Ye ay isang inapo ng collateral line ng pamilya Ye at kasama na si Dei mula pa noong siya ay bata. Ang kanyang lakas ay pangalawa lamang kay Feng. Si Dei ay lihim na nagkalkula. Kung matatalo ni Lito Ye si Zhendong, iyon ang pinakamabuti. Kung hindi siya manalo, aakyat muli si Feng para ubusin ang marami sa kanyang panloob na enerhiya. Paano kung siya ay isang half-step martial master? Matatalo pa siya ng anak niya. Si Lito ay walang awa sa kanyang mga pag-atake. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ni Dei, kaya't sumugod siya ng may nakamamatay na aura. Maingat na sinuri ni Zhendong ang lalaking nasa harapan niya. Siya ay may malakas na mamamatay tao na aura, na kung saan ang isang taong madalas pumatay ay lamang. Masasabing ang taong ito ay talagang nakagawa ng maraming masamang bagay habang sinusundan si Dei. Ikaw lang, mabahong bata, hindi na kailangan pang kumilos ng kapatid kong si Feng. Malamig na sabi ni Lito. Ipinapayo ko sa iyo na iwanan ang aming pamilyang Ye ng masunurin, at maaari kong iligtas ang iyong buhay. Sabi ni Lito na may malungkot na ekspresyon. Ang kanyang nakamamatay na aura ay kumakalat palabas, na lumilikha ng isang malakas na presyon sa paligid. Hindi masama para sa isang henyo ng pamilyang Ye, ang kanyang aura ay umabot na sa antas ng isang half-step martial master. Agad na napansin ng isang bisita ang antas ng lakas ni Lito. Half-step martial master, tulad ni Feng, henyo talaga siya. Ang maabot ang antas ng isang half-step martial master bago ang edad na 25 ay talagang tanda ng mahusay na talento. Siyempre, ang talento ay isang aspeto lamang. Kinakailangan din na ang mga mapagkukunan ng pamilya ay tumagilid sa kanila upang makamit ang antas na ito. Labis ang pasasalamat ni Lito kay Dei. Kung hindi dahil sa kanyang malakas na suporta, bilang isang peripheral na miyembro ng pamilyang Ye, hindi niya ma-e-enjoy ang napakaraming mapagkukunan. Sa paglipas ng mga taon, marami siyang ginawang masamang bagay, lahat para mabayaran si Dei. Nang sumugod si Lito, bahagyang sumimangot si Shanfeng at agad na sumigaw kay Zhendong. Si Lito ay isa sa mga nakababatang henerasyong disipulo ng pamilyang Ye, pangalawa lamang kay Feng sa lakas. Mag-ingat. Matapos marinig ang mga salita ni Uncle Shanfeng, bahagyang tumango si Zhendong.
Wala siyang pakialam kay Feng, pabayaan si Lito. Sa mga mata ni Jendong, ang mga nakababatang henerasyong disipulo ng pamilyang Ye ay napakalakas pa rin sa buong Jingzhou, ngunit nang makatagpo sila ng isang sobrang henyo tulad niya, wala silang pagkakataong manalo. Tumingin si Jendong kay Lito sa tabi niya, diretsyong ngumiti, at sinabing, Lito. Hindi mo ako kalaban, bumaba ka. Tawagin mo si Feng. Matapos marinig ito, tumawa si Lito. Mali ba ang narinig ko? Sabi mo hindi mo ako kalaban. Matatalo ba ng isang gumagala-gala na magsasaka na tulad mo ang isang master na maingat na nilinang ng pamilyang Ye na tulad ko? Kabanata 223. Ang laban ni Lito Ye. Si Lito ay labis na mayabang. Sa kanyang mga mata, sa mga nakababatang henerasyon ng mga disipulo sa pamilyang Ye, walang sinuman maliban sa kanyang nakatatandang kapatid na si Feng ang makakatalo sa kanya. Kaya't kapag kaharap ang isang palaboy na magsasaka, puno siya ng kumpiyansa. I'm stating a fact. Kung hindi ka naniniwala sa akin, you can try it. Nagkibit balikat si Jendong at pagkatapos ay sinenyasan siyang umatake. Walang kang alam. Nakita ni Lito ang eksenang ito at nagumbok ang kanyang mga ugat sa noo. Sa sumunod na segundo, bigla siyang tumayo at dumiretso kay Jendong. Ang bilis ni Lito ay napakabilis at hindi mas mabagal kaysa kay Feng. At sa pagkakataong ito, hindi niya ginamit ang full fist technique ng Ye family, kundi isang uri ng chopping fist, parang pag-ikot ng braso. Ang suntok na ito ay kahanga-hanga at sinabayan ng isang malakas na puwersa. Ang hangin ng kamao ay napakalakas. Nang makita ang eksenang ito, sunod-sunod na tumango ang mga bisita. Ang pamilyang Ye ay isa nga sa 8 sinaunang martial arts na pamilya, at ang nakababatang henerasyon ay may talento. Ang husay ni Lito ay talagang isang master. Sa edad na 25, naabot na niya ang antas ng isang half-step martial arts master, na isang kahangahangang tagumpay. Talagang talentado ang pamilyang Ye. Oo. Ang bawat henerasyon ay mas malakas kaysa sa huli. Ang kabuuang lakas ng pamilyang Ye sa hinaharap ay maaaring malampasan ang sa pamilyang Shi. Habang pinapanood ng mga bisita ang tunggalian ng dalawa, patuloy silang nag-uusap. Seryosong pinagmasdan ni Ching ang kamao ni Lito, at labis ding nabigla. Hindi ko inaasahan na uunlad si Lito kamakailan. Labis na naantig si Ching. Sa mga nakababatang henerasyon ng pamilyang Ye, ang kanyang talento ay medyo mababa. Hindi niya talaga maihahambing sa kanyang nakatatandang kapatid na lalaki, si Feng. Si Lito ay orihinal na mula sa isang collateral branch ng pamilyang Ye, ngunit dahil sa kanyang natatanging talento, ang kanyang ama, si Dei, ay dinala siya pabalik at binigyan siya ng espesyal na pagsasanay. Masyadong mabilis ang pag-unlad ni Lito. Ilang araw lang ang nakalipas, hindi gaanong katalas ang kanyang martial arts, pero ngayon ay ganap na niyang nakalaban. Ano ang malaking bagay? Ito ay isang mid-level na martial art lamang mula sa pamilyang Ye, minisyon ni Feng ang mga salita ng kanyang nakababatang kapatid, hindi ito sineseryoso. Sa kanyang mga mata, talagang malakas si Lito at may kakaibang talento, ngunit kumpara sa kanya, malayo pa ang kanyang lalakbayin. Ang pinakamahalagang bagay ay si Lito ay mula sa isang collateral branch ng pamilya Ye, at kung ikukumpara sa kanya, isang direktang inapo, hindi niya kayang ikumpara. Ito ang pamana ng bloodline, at si Feng ay may natural na kalamangan. Matapos marinig ang mga salita ng kanyang kapatid, nanatiling tahimik si Ching. Tama si Feng. Ang pamilyang Ye ay may maraming mid-level na martial arts, at natutunan na niya ang higit sa 100 mga ito. Sa sandaling ito, nakita ni Jendong si Lito na papalapit sa kanya at wala siyang planong umiwas. Dati, sa pasukan ng pamilyang Ye, iniiwasan niya ito para maiwasang masira ang pagdiriwang ng kaarawan ng kanyang lolo. Nagbigay ito kay Feng ng impresyon na hindi niya siya matatalo. Ngayon, naabot na niya ang antas ng isang half-step grandmaster, habang si Lito ay nasa antas lamang ng isang half-step master. Siya ay sadyang hindi katugma para sa kanya. Maaari niyang talunin si Lito sa loob ng 3 galaw. Gayunpaman, hindi iyon ginawa ni Jendong. Mula nang matutunan ni Jendong ang 5 elements technique, nalaman ni Jendong na ang kanyang lakas ay lumago ng pinakamabilis sa mga laban. Sa makatuwid, binalak niyang gamitin si Lito bilang target para pahusayin ang sarili niyang lakas sa pamamagitan ng mga laban. Jendong. Mag-ingat, si Lito ay isang young master ng ating pamilyang Ye. Nag-aalalang sabi ni Shanfeng. Sa kanyang opinyon, ang lakas ni Jendong ay nasa antas pa rin ng isang half-step martial master. Si Lito ay nasa antas din ng isang half-step martial master. Gayunpaman, lumaki si Lito sa pamilyang Ye at natutunan ang marami sa kanilang martial arts at techniques, na nagbigay sa kanya ng kalamangan kaysa sa kanyang pamangkin na si Jendong sa mga tuntunin ng mga diskarte.
Sa makatuwid, labis na nag-aalala si Shanfeng. Si Woody, sa kabilang banda, ay pinanood ang laban na may ngiti sa kanyang mukha. Na-curious din siya sa lakas ng apo na nakapagtatag ng relasyon sa Medicine Valley. Ang kakayahang ito ay hindi maliit. Sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang relasyon sa Medicine Valley, mas marami siyang masasabi sa 8 mga sinaunang martial na pamilya. Habang iniisip ito ng lahat, sumugod na si Lito ng may matinding momentum. You brat! Let me show you my whirlwind punch. Napakalakas ng whirlwind suntok ni Lito. Ang suntok na ito ay mabilis at mabangis, dumiretso sa mukha ni Jendong. Hindi nang ahas si Jendong na kunin ang suntok at mabilis itong naiwasan sa pamamagitan ng paglukso pabalik. Kasabay nito, ginamit niya ang Shadow Dragon Fist para maka-counterattack. Ito ang kanyang kamakailang pinahusay na Mysterious Dragon Fist, na gumagamit ng 5 Elements Technique para humimok ng panloob na enerhiya at hinaluan ng Mysterious Fist na galaw ng pamilyang Zhou. Masasabing ang Mysterious Dragon Fist na ito ay isang self-created martial art ni Jendong. Ang mga anino ng kamao ay patuloy na nakasalansan, na ginagawang mahirap na makilala kung alin ang tunay na kamao. Ano? Si Lito ay hindi pa nakakita ng ganoong sopistikadong martial art sa mundo. Hindi siya naglakas loob na hawakan ito at umiwas sa kanan. Bilang isang half-step master level martial artist, napakabilis pa rin ang reaksyon ni Lito. Direkta siyang humakbang ng may magaan at mabilis na takbo, mabilis na umiwas sa pag-atake. Ang Mysterious Dragon Fist na ito ay talagang iniwasan ni Lito. Matapos ang unang round ng bakbakan, pantay-pantay ang laban ng magkabilang panig. Pagkatapos, marahas na nagpalitan ng suntok ang magkabilang panig. Ilang beses din silang nagkabanggaan, at pareho silang nagkasabay. Pagkatapos ng 100 round, sumasakit na ang kamay ni Jendong. Habang ang hininga ni Lito ay hindi matatag, at ang kanyang mga kamao ay halatang namamaga at lila. Sa tunggalian ng dalawa, malinaw na nanguna si Jendong. Paano ito posible? Nang makita ang eksenang ito, bahagyang kumunat ang noo ni Dei. Si Lito ay isa sa mga batang martial artist na kanyang sinanay, pangalawa lamang sa kanyang anak na si Feng sa lakas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkatapos ng 100 round, hindi pa rin niya kayang patayin ang taong ito na si Jendong. At tila nagkaroon siya ng malaking pagkatalo sa tunggalian. Paano ito posible? Hindi makapaniwala si Dei. Hindi niya inaasahan na si Jendong ay napakahusay. Saan natutunan ng brat na ito ang mga kahangahangang kasanayan? At sa itsura nito, baka kaparehas pa niya si Lito. Pwede bang? Tinatago ng batang ito ang tunay niyang lakas. Nanghina ang mga mata ni Dei habang iniisip niya ang isang nakakatakot na posibilidad. Kung itinatago ni Jendong ang kanyang tunay na lakas, kung gayon ang mga bagay ay maaaring maging komplikado. Kung hindi matalo ni Lito si Jendong, hindi rin magkakaroon ng pagkakataon si Feng. Sa pag-iisip nito, dumiretso si Dei kay Xing Yunluo. Sa pananahimik na boses, sinabi niya, Ginubluo, itong si Jendong ay anak ni Tianxiang. Nang mamatay si Tianxiang, hindi niya maiiwan ang kanyang anak, o magkakaroon ng gulo. Mukhang seryoso si Dei habang nagsasalita siya sa mahinang boses. Anak ni Tianxiang. Tiyak na hindi siya maaaring iwanang buhay. Kapag nalaman niya ang sikreto ng kanyang ama, maaaring maging mahirap ang mga bagay-bagay. Kabanata 224. Hindi maganda. May nagsumpa. Sa sandaling ito, bahagyang tumango si Xing Yunluo, sa wakas ay napansin si Jendong, ang panganay na anak at apo ng pamilyang Ye. We need to come up with a solution that benefits us both and gets rid of him, aniya, na nag-iisip na ng mga paraan para maalis ang bantang ito. Sa arena, naglaban sina Jendong at Lito para sa isa pang daang round. Lalong lumakas si Jendong sa bawat laban, patuloy na binabago ang kanyang mga galaw at kahit na natututo mula sa mga diskarte ni Lito. Samantala, si Lito ay lalong nababalisa habang siya ay lumalaban, napagtanto na ang panloob na lakas ng kanyang kalaban ay hindi kapani-pani walang malakas. Naubos na niya ang kalahati ng kanyang panloob na lakas, ngunit si Jendong ay nanatiling kasing lakas noong nagsimula sila. Paano ito naging posible? Hoy! Sumigaw si Lito, at sa isang kamao sa hangin, umikot siya na parang pang-itaas, na lumikha ng ipoypo sa paligid niya. Ito ang Advanced Whirlwind Fist ng pamilyang Ye, at ito ang ika-9 na galaw ng 13 moveset na kilala bilang ang Ye Family's 13 Fists. Ito ang Advanced Whirlwind Fist, ang pangunahing pamamaraan ng pamilyang Ye. Napakabata pa ni Lito, ngunit nakabisado na niya ang ika-9 na hakbang. Talagang kahanga-hanga siya. Bulalas ng isang elder ng pamilyang Ye. Mag-ingat, gagamitin ni Lito ang kanyang ultimate move.
Babala ni Shanfeng dahil ang Whirlwind Fist ay isang makapangyarihang pamamaraan, lalo na ang mga galaw na lampas sa ikasyam, na maaaring nakamamatay. Ang suntok na ito ay hindi maaaring makuha ng direkta. Oh! Sa set ng mga suntok ni Lito, talagang natuto si Jendong ng ilang misteryo. Ang diskarte sa boxing ng pamilyang Ye ay hindi umaasa sa brute force, ngunit sa puwersang nagtutulak ng panloob na lakas, gamit ang chi upang kontrolin ang kapangyarihan at paggamit ng panloob na lakas upang makapinsala sa iba. Sa sandaling ito, ginamit din ni Jendong ang pamamaraan ng pagsuntok ni Lito at direktang sumuntok. Hindi nilayo ni Jendong na iwasan ang suntok na ito. Dahil hindi na kailangang umiwas ngayon. Natutunan na niya ang kailangan niyang matutunan, at hindi na kailangang mag-aksaya ng oras dito. Sa isang surge of morale, sumigaw si Jendong at ginamit ang ultimate version ng Phantom Dragon Fist. Ang kanyang bilis ay napakabilis, at ang lakas ng suntok na ito ay may lakas upang sirain ang mundo. Ano? Nakakakilabot ang ganitong kapangyarihan. Maraming bisita ang natakot habang pinapanood nila si Jendong na sumuntok. Sa mahigit 20 taong gulang pa lamang, napakalakas ng kanyang lakas. Ang suntok na ito ay malamang na imposibleng gawin para sa sinumang martial artist na mas mababa sa master level. Kung tamaan, tiyak na kamatayan. Mapanganib. Sa oras na ito, nakita rin ni Dei na si Lito ay walang kapantay para sa kanya. Kaya nagmamadali siyang umakyat sa unang pagkakataon at direktang sinunggaban pabalik si Lito. Second uncle, anong ginagawa mo? Hindi tumama ang suntok ni Lito, at ayaw pa rin niya. Dahil hindi natukoy ng laban ang mananalo. Alam din niya na napakalakas ng suntok ni Jendong, ngunit pakiramdam niya ay kaya pa rin niya itong harapin. Natalo ka. Malamig ang boses ni Dei. Alam niyang hindi kalaban ni Lito si Jendong. Kakaiba talaga ang batang ito. Dahil hindi siya maaaring manalo, hindi niya maaaring hayaang mawala si Lito sa kanyang buhay ng walang kabuluhan. Pagkatapos ng lahat, ang taong ito ay magiging kanyang kanang kamay sa hinaharap. Pare, bitawan mo ako. Sa puntong ito, handa na si Feng na pumunta sa labanan. Ngunit pinigilan siya ni Dei. Tahan. Tumalikod ka. Malamig ang boses ni Dei, at matalim ang kanyang tingin. Hindi kanya kapareha. Ano? Sinasabi mo bang hindi ako ang kapareha niya? Hindi kumbinsido si Feng nang marinig niya ito. Noong nasa tarangkahan na sila ng pamilyang Ye, binugbog niya ang lalaking ito ng walang anumang pagtutol. Bagamat hindi niya kapareha si Lito ngayon, kaya pa rin niya. Sa opinyon ni Feng, mayroon siyang lakas na patayin si Jendong ng direkta. Pare, magagamit ko ang espada ng ating pamilyang Ye para patayin siya ng direkta. Hamon ni Feng. Ngunit umiling si Dei. Umalis ka, hindi kanya pagbibigyan. Si Dei ay napakalakas, at nakikita niya ang mga panlilinlang ni Jendong sa isang sulyap. Hindi siya tanga. Alam niyang mali ang kanilang katalinuhan. Noong una, sinabi ng intelligence sa kanya na si Jendong ay isa lamang martial artist sa Transformation Realm, ngunit ngayon ang sitwasyon ay si Jendong ay isang martial artist sa half-step Grandmaster level. Ngunit mula sa kasalukuyang sitwasyon, ang lakas ng mabahong batang ito ay hindi bababa sa antas ng kalahating hakbang na Grandmaster. Dapat sabihin na ang lumang kasabihan ay totoo, at ang pananaw ni Dei ay tumpak pa rin. Sa pakikipaglaban kay Lito, natuklasan niya na ang panloob na lakas na nasa katawan ng taong ito ay hindi bababa sa 2 beses kaysa kay Lito. Kasunod ng linyang ito ng pangangatwiran, si Jendong, ang mabahong batang ito, ay umabot man lang sa antas ng half-step Grandmaster. Kaya sa puntong ito, ang pagpapadala sa sarili niyang anak na si Feng para makipagkompetensya ay imposibleng manalo. Nang makita ni Shanfeng ang eksenang ito, tuwang-tuwa siya. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang pag-usad ng lakas ng kanyang pamangkin. Noong siya ay nasa Nanzhou City, mayroon lamang si Jendong ng lakas ng Transformation Realm. Hindi niya inaasahan na makalipas ang mahigit 10 araw ay bigla na lang tataas ang kanyang lakas na medyo hindi niya ma-imagine. Wala rin siyang kapangyarihan na makitang napakalakas ng kanyang apo na kaya niyang talunin si Lito, at habang tinitignan niya ito, mas lalo niya itong nagustuhan. Kung walang haamon, si Jendong ang magiging pinuno ng ating pamilya Ye. Ang tono ni Woody ay magaan ngunit malakas. Pagkatapos niyang ipahayag ang pagtatapos, ang mga nakapalibot na aristokratikong pamilya ay tumindig din at nagpalakpakan. Talagang totoo na ang mga bayani ay nagmula sa mga kabataan. Talagang mapalad para sa pamilyang Ye na magkaroon ng napakalakas na kabataang kahalili. Bakit walang ganoong talentong kabataan ang pamilya natin? Ang taong ito ay ang acting Valley Master ng Medicine Valley at ang magiging pinuno ng pamilya Ye. Sa murang edad, mayroon siyang mataas na titulo.
Sunod-sunod siyang pinuri ng mga tao mula sa iba't ibang malalaking aristokratikong pamilya at angkan. Sa sandaling ito, biglang sumimangot si Jendong. May naramdaman siyang kumakaluskos, nag-iingay. Ang kanyang pandinig ay naging talamak, higit sa 5 beses na mas mahusay kaysa sa iba pang mga martial artist sa kanyang antas. Ang tunog ng kaluskos ay parang mga maliliit na insektong gumagapang. At lumalakas ang tunog. Parami ng parami ang butas. Ano ang nangyayari? Agad na naging alerto si Jendong. Kasabay nito, sumimangot si Ginoong Landumo, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng gulat na ekspresyon. Hindi maganda. May naglagay ng sumpa sa atin. Si Landumo ay isang dalubhasa sa medisina sa Medicine Valley, at natural niyang nakuha ang tunog ng malinaw. Agad niyang sinenyasan ang lahat sa paligid na mag-ingat. Gayunpaman, tumingin ang mga tao sa paligid at wala silang nakita. Maraming tao sa piging ng pamilya Ye, at ang tunog ay nakakatakot. Kung ang isa ay may katamtamang pandinig, talagang mahirap mahuli ang tunog. Nahuli ito ni Jendong dahil pambihira ang kanyang pandinig. At Landumo, bilang isang master ng Medicine Valley, ay naramdaman din ang banta na ito, kasama ang ilang matatandang tao. Kabanata 225. Pag-frame at pag-setup. Gooworm. Ito ay isang napaka-nakakatakot na bagay. Kapag ang bagay na ito ay nag-drill sa katawan ng isang tao, hindi ito mapipilitang palabasan ng sariling lakas. Walang inaasahan na may gagamit ng mga gooworm sa piging ng kaarawan ng pamilyang Ye, at ang biglaang sitwasyong ito ay ganap na naging gulo sa buong piging. Pagkatapos magsalita ni Landumo, agad siyang naging mapagbantay. Karamihan sa mga taong naruroon ay hindi nakakaramdam ng pagkakaroon ng gooworm. Nang makitang nag-iingat si Lando, agad din silang nagtipon. Ang piging sa kaarawan ng pamilyang Ye ay agad na naging isang larangan ng digmaan kung saan ang lahat ay nasa mataas na alerto. Ang mga gooworm ay isang nakakatakot na bagay. Kahit na ikaw ay isang martial arts master na may malakas na lakas, hindi ka pa rin makakabantay laban sa mga gooworm. Lalo na iyong mga gooworm na may napakalakas na antas ng kapangyarihan, kapag nakapasok sila sa katawan ng isang tao, maaari silang magdulot ng malubhang pinsala, o maging sanhi ng pagkakoma sa kanila. Ang ilang mga gooworm ay maaaring manipulahin ang isip ng isang tao. Ito ay lubhang nakakatakot. Walang inaasahan na may maglalabas ng mga gooworm sa piging ng kaarawan ng pamilyang Ye. Don't move. Don't say anything. Naglabas si Landumo ng napakalakas na aura, ipinikit ang kanyang mga mata, at nakinig ng mabuti sa direksyon ng paggalaw ng mga gooworm. Sa sandaling ito, gumalaw si Landumo. Napakabilis niya at dirdiretsong tumakbo patungo sa direksyon kung nasaan si Woody. Nang makita ang eksenang ito, nagulat ang buong audience. May aatake ba sa pinuno ng pamilyang Ye? Biglang lumuwa ang mga mata ni Woody na may matalim na tingin. Naglabas siya ng malakas na aura at sa isang iglap, ang kanyang figure ay lumabo at nakipag-ugnay kay Landumo. In just a short 5 seconds, parang daan-daang beses na silang nagpalitan ng suntok. Ito ang sagupaan sa pagitan ng mga nangungunang eksperto sa martial arts. Halos lahat ay hindi mo ari kung ano ang nangyayari. Si Jendong lang ang malinaw na nakakita na ang kanyang lolo, si Woody, at Landumo, ang medikal na eksperto mula sa Medicine Valley, ay nakahuli ng isang insektong go. Ang insektong go na ito ay hindi kapani-paniwalang nakapagtataka, nakakalipad sa hangin sa napakabilis na bilis. Ang halos hindi napapansing tunog mula kanina ay ang tunog ng insektong go na lumilipad sa hangin. Nang makita ang hindi kapani-paniwalang kakayahan ni Woody at Landumo, bahagyang tumango si Jendong. Alam niyang malayo pa ang kanyang lalakbayin para maabot ang kanilang antas ng martial arts. Ang pagdiriwang ng pamilyang Ye ay biglang naging isang larangan ng digmaan. Si Woody at Lando were flipping and flying, their figures blurred. Ito ang pinakamataas na antas ng paghaharap sa martial arts. Makalipas ang 10 segundo, napatigil silang dalawa at tumawa ng malakas, tumangala. Sa kamay ni Landumo ay isang medyo transparent na maliit na bug. Ang bug na ito ay ganap na naiiba sa gintong pagong na nakita ni Jendong noon. Para itong ipis, napakaliit, kasing laki lang ng langgam. Ang insektong go ay wala ng tunog sa puntong ito at dapat ay pinatay ni Landumo sa proseso ng pagkuha. Matapos mahuli ang insektong go, nanumbalik din ang takot ng mga bisita. Si Mr. Mo ay talagang isang medikal na eksperto mula sa Medicine Valley, ang kanyang mga kasanayan ay talagang kapansin-pansin. Oo. Ang Medicine Valley ay ang Medicine Valley, na may isang pamana na hindi maikukumpara sa mga ordinaryong puwersa. Experts are experts, wala man lang akong nararamdaman. Pinag-uusapan ng mga bisita ang lahat sa ilalim ng araw.
Sa kabutihang palad, inimbitahan ng pamilya Ye si Mr. Mo mula sa Medicine Valley. Kung hindi, mapanganib ang araw na ito. Kung ang isang malaking grupo ng mga Gooworm ay pinakawalan, sila ay walang alinlangan na mamamatay ngayon. Kahit na hindi sila mamatay, matindi ang kahihinatnan nito. Ang mga bisita ay natakot sa kanilang mga puso. Nakita ni Woody ang Gooworm na mukhang ipis at nakasimangot. Ang aking pamilyang Ye ay bihirang makipagkaaway sa iba. Paanong may maglalabas ng Gooworm? Hindi ito maisip ni Woody. Hindi sila gumawa ng mga kaaway sa mga makapangyarihang pamilya, ni hindi nila pinukaw ang mga gumagamit ng Gooworm. Bakit sila inatake ngayon? Bukod dito, ang target ng pag-atake ay nasa kanyang direksyon. Ang taong naglabas ng Goo ay dapat kasama sa piging na ito. Tumingin si Lando Mo sa paligid at ang kanyang mga mata ay kumislap ng may katalasan. Matapos i-scan ang lahat ng naroroon, bahagyang umiling siya. Hindi, napakaraming tao ang naroroon, at imposibleng mahanap ang salarin kung sila ay medyo maingat. Sino ang may kasalanan? Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Dei. Jendong. Siguradong pinakawalan mo itong Gooworm. Inakusahan ni Dei si Jendong, galit na nagsasalita. Pagkasalita pa lang niya, nagulat ang buong audience. Ang panganay na anak at apo ng pamilyang Ye, si Jendong Ye, ay talagang gumamit ng Gooworm para saktan ang kanyang lolo. Ngayon lang, tila ang target ng pag-atake sa sinaunang lungsod ay si Woody. Sa makatuwid, ang mga tao ay tumingin kay Jendong nang may hinala. Sa isang sandali, si Jendong ay naging pantirya ng pampublikong kritisismo. Jendong. Imposible. Sarili niyang lolo ang matanda. Sino ang sisilakay sa sarili nilang lolo? Si Shanfeng ang unang nagsalita, ipinagtanggol ang kanyang pamangkin. Sa kanyang opinyon, tiyak na mayroong isang bagay na hindi kapani-paniwalang nangyayari. Matapos marinig ang mga salita ni Shanfeng, ngumiti si Dei habang nasa likod ang kanyang mga kamay at sinabing, hindi naman talaga totoo iyan. Ngayon ang batang ito ang magiging may-ari ng pamilyang Ye, ngunit normal para sa kanya na maging sabik na pumalit at gumawa ng isang bagay tulad ng paggamit ng pangkukulam. Lalong nasiyahan si Dei sa kanyang sarili habang nagsasalita siya. At siya ang acting Valley Master ng Medicine Valley. Alam ng lahat kung ano ang Medicine Valley. Ito ay isang lugar kung saan ang mga tao ay nakikitungo sa mga insekto sa buong taon. Pagkatapos niyang magsalita, tumingin si Dei kay Lando Mo. Mr. Mo, tama ba ako? Lahat ng mata ay nabaling kay Lando Mo, ang medikal na eksperto ng Medicine Valley. Ito. Nag-isip sandali si Lando Mo at tila nag-aalangan dahil may kabuluhan ang sinabi ni Dei. Ang mga tao sa Medicine Valley ay bihasa sa medisina at sining ng mga insekto, nakasama rin sa medisina. Sa makatuwid, ang mga tao sa Medicine Valley ay madalas na nakikipag-ugnayan sa mga insekto. Walang kasalanan sa sinabi ni Dei. Bahagyang tumango si Lando Mo. Nang makita ng mga bisita si Lando Mo na tumatango, hindi nila namamalayan na ang sinabi ni Dei ay totoo. Kaya ibinaling nila ang kanilang tingin kay Jendong. Bahagyang napaawang ang bibig ni Dei, na nagpapakita ng bahagyang ngiti. Nakuha ko lang ang pagkakakilanlan ng magiging tagapagmana ng pamilya Ye, at nagmamadali ka ng maging padre de pamilya. Kailangan kong sabihin, binata, hindi ka ba masyadong sabik? Pagkatapos magsalita ni Dei, tuwang-tuwa siyang tumingin kay Jendong. Na para bang siya ang may sala na naglagay ng sumpa sa kanila. Baliw ka yata. Medyo natahimik si Jendong. Sa dinami-dami ng surveillance camera sa pamilyang Ye, bakit hindi na lang tingnan ang footage? Nagkataon lang na nanghuhula ka, nababaliw ka na ba? Si Jendong ay hindi magalang. Puno ng masamang intensyon ang matandang ito. Ngayon ay talagang binabalangkas niya siya. Ito ay isang malinaw na kaso ng pag-frame. Sa oras na ito, nagsalita din si Lando Mo, ang insekto ay nanggaling sa iyong direksyon, kaya mas kahina-hinala ka. Sa puntong ito, tumingin si Lando Mo kay Xing Yunluo. Ang tunog ng mga yabag. Ngayon ang modernong lipunan, at lahat ay sinusubaybayan. Kaya, ipinapayo ko ang taong naglagay ng sumpa na sumulong. Sa oras na ito, napagtanto din ni Woody kung ano ang nangyayari. Bahagya niyang pinalakpakan ang kanyang mga kamay, at sa oras na ito, isang matandang lalaki ang lumabas sa likod bahay ng pamilyang Ye. Napakalakas ng pagbabago-bago ng enerhiya ng matanda, at mukha siyang master ng martial arts. Maputi ang kanyang kilay, napakakilala. Ito ang guardian elder ng pamilyang Ye, Mel. Kabanata 226. Patayin silang lahat. Sa sandaling ito, malakas na sumigaw ang isang panauhin. Ito ay si Mel, ang pinakamataas na ranggo na guardian elder sa pamilyang Ye. Sinasabing mas malakas pa ang kanyang lakas kaysa kay Woody.
Sunod-sunod na nag-uusap ang mga bisita sa paligid. Laking gulat nila na kahit ang pinakamataas na ranggo na Guardian Elder sa pamilyang Ye ay lumabas na. Siya ay isang martial arts master na minsang nasakop ang mundo kasama si Master Ye. Naramdaman na ni Jendong ang malakas na aura na nagmumula kay Mel. Ang 8 sinaunang martial arts na pamilya ay talagang hindi dapat maliitin. Sa bawat pamilya, may ilang matandang halimaw na ang lakas ay umabot na sa itaas. Si Mel ang matandang halimaw ng pamilyang Ye. Talagang may nang-ahas na maglabas ng gu sa ating pamilyang Ye. Siguradong kinain nila ang puso ng oso at apdo ng leopardo. Napakalalim at malakas ang boses ni Mel, na may malakas na kapangyarihang tumagos. Direkta siyang lumapit sa gilid ni Landomo at sinulyapan ang gu-worm. Ito ay isang cockroach gu, isang mutated gu-worm. Sa pagkakaalam ko, ang Dan Valley lang ang magkakaroon nito. Napakalamig ng boses ni Mel. Habang nagsasalita siya, tumingin siya kay Xingyon. Hahaha. I didn't expect na may mga expert sa Ye family. Sa puntong ito, hindi na nagpanggap si Xingyon at dumiretso kay Mel. Walang humpay na sabi niya, oo, inilabas ko ang gu-worm. Direktang inamin ito ni Xingyon. Ang gu-worm na ngayon lang niya pinakawalan. Nagulat ang lahat nang makita ang eksenang ito. Si Xingyon ay mula sa pamilyang Luo. Paano niya nagawa ang ganoong bagay? Bahagyang sumimangot si Landomo, may halong pagdududa ang kanyang mga mata. Bakit ka gumamit ng kulam? Hindi niya maisip kung bakit gagamitin ni Xingyon ang pangkukulam. Bakit? Siyempre, para patayin at patahimikin ang isang tao. Hindi inaasahan ni Xingyon na lilito si Mel sa sandaling ito. Isa itong bihasang miyembro ng pamilyang Ye. Alam niyang nalantad na ang sitwasyon at hindi na niya ito mate atago. Pumatay at patahimikin ang isang tao. Nagulat ang lahat nang marinig nila ito. Anong sama ng loob ni Xingyon sa pamilyang Ye na kailangan niyang gumamit ng pangkukulam para pumatay ng tao? Sa sandaling ito, bahagyang sumimangot si Woody. Palagi nilang tinatrato si Xingyon bilang isang pinarangalan na panauhin dahil miyembro siya ng nakatagong pamilya, ang pamilyang Luo. Wala silang sama ng loob sa pamilya Luo. Naguguluhan din si Landomo. Sino ang gustong patayin ng lalaking ito? Hahaha. Itinaas ni Xingyon ang kanyang ulo at nagpakawala ng mahabang alulong, ang kanyang aura ay tumataas ng husto. Sa sumunod na segundo, direktang sumugod siya kay Jendong. Walang inaasahan na ang target ni Xingyon ay si Jendong. Mabilis ang mga galaw ni Xingyon, at sa isang kisap mata, nakarating siya sa harap ni Jendong. Walang pag-aalinlangan, hinawakan niya ang kanyang balikat at mabilis na tumakbo patungo sa gate ng pamilyang Ye. Ano? Hindi inaasahan ni Jendong na siya ay magiging parang panakot, na walang kalaban-laban, at direktang sinunggaban ni Xingyon at biglang tumakbo palayo. Si Mel ang unang nagmamadali, sinundan ng malapitan ni Landomo. Hinabol din sila ni Woody at ng mga eksperto ng pamilyang Ye. Nakita ni Dei ang sitwasyong ito at bumulong sa sarili, nakasalalay sa iyo kung mapapatay natin ang batang iyon o hindi. Siya at si Xingyon ay may isang lihim na hindi mabubunyag, at si Jendong, ang maliit na brat na iyon, ay hindi maaaring iwanang buhay. Left Protector, anong nangyayari? Si Jing ay ganap na natulala sa puntong ito. Masyadong komplikado ang sitwasyon, at hindi niya maintindihan ang nangyayari. Bakit inatake ni Xingyon ang panganay na anak at apo ng pamilyang Ye? Ito ay walang kahulugan sa lahat. I'm not sure. But since it's a matter of killing to keep quiet, this kid must know something that even the writer is fear of. Pagkatapos magsalita ng Left Protector Shi, bahagya siyang umiling. Tapos na ang piging sa kaarawan, umalis na tayo. Hindi na bagay ang lugar na ito para manatili pa tayo. Ang Left Protector Shi ay handa nang iwan ang pamilyang Ye tulad ng ibang mga pamilya, ngunit sa sandaling ito, bumalik si Xingyon kasama si Jendong. Ang mga bisita ay hindi nang ahas na pigilan sila dahil ang pamilyang Luo ay isang tagong pamilya, kaya maaari lamang silang magtago sa gilid. Si Landomo, isang master ng medisina at martial arts, at si Mel ay sumunod din sa kanila pabalik. Xingyon, ipinapayo ko sa iyo na palayain ang tao, kung hindi, hindi ako magiging magalang sa iyo. Napakalamig din ng boses ni Mel. Bagaman napakalakas ng pamilyang Luo, hindi ako natatakot sa iyo. Nagsalita din si Landomo sa oras na ito. Kung maglakas loob kang magbuhat ng kamay sa aming kinatawan na Master Valley, ako, si Landomo, ay hindi magiging magalang sa iyo. Ang tatlong ito ay pawang mga top-notch masters, at kasama si Woody, mayroong kabuoang 4 na top-notch masters. Sa sandaling ito, maaaring makatakas si Jendong. Sa paggamit ng kanyang stealth technique, maiiwasan niya ang nakamamatay na suntok mula kay Xingyon. Gayunpaman, pinili niyang huwag gawin.
Gusto niyang makita kung ano ang ginagawa ng lalaking ito. Ang pagkamatay ng kanyang ama ay palaging isang misteryo, at tanging si Shin Yun lamang ang nakakaalam ng sagot. Hahaha. Nang marinig ang mga salita, itinaas ni Shin Yun ang kanyang ulo at nagpakawala ng mahabang alulong. Sa tingin mo ba ang iyong pamilyang Ye ay karapat-dapat na ikumpara sa aming pamilyang Luo? Ang pamilyang Luo ay isang nakatagong pamilya, habang ang pamilyang Ye ay isa lamang sa 8 mga sinaunang martial arts na pamilya, at hindi man ang pinakamalakas, itinuturing lamang na karaniwan. Sa makatuwid, hindi sineseryoso ni Shin Yun ang mga salita. Gayunpaman, hindi maganda ang sitwasyon para sa kanya ngayon. Sina Woody at Mel ay parehong ganap na mga master, at si Shin Yun ay nahihirapan ng labanan sila ng mag-isa. Bilang karagdagan, naroon din si Lando Mo, isang medikal na eksperto. Kapag pinagsamahan silang tatlo ay sobra-sobra na para sa kanya. Ngunit bilang kinatawan ng pamilyang Luo, hindi siya madaling sumuko. May tiwala pa rin siya dahil nasa kamay niya si Jendong. Pakawalan ng apo ko, at ililigtas ko ang iyong buhay. Kalimutan na natin ang pangyayaring ito, malamig ang boses ni Woody. Sa wakas ay nakakuha na siya ng ganoong talentong apo, at kung siya ay papatayin, isa sa panganib ni Woody ang kanyang buhay upang maghayganti sa pamilyang Luo. Kalimutan mo na yon. Sa tingin mo ba ito ay laro ng bata? Ang tapos na ay tapos na, at huli na ang lahat para bumalik ngayon. Dahil huli na ang lahat, hayaan mo akong sabihin sa iyo ang lahat tungkol dito. Matigas ang tono ni Shin Yun. Hindi ninakaw ng anak mong si Tianxiang ang elixir ko. Sa katunayan, ako mismo ang naglagay nito sa kwarto niya, tumawa si Shin Yun. Nakakatawa na bilang ama, hindi ka naniniwala sa sarili mong anak pero naniniwala ka sa outsider. How laughable, how laughable. Isang mabangis na tingin ang biglang sumilay sa mga mata ni Shin Yun. Ngumisi siya, pinalayas mo ang iyong anak, at nawalan siya ng proteksyon ng pamilyang Ye. Sa makatuwid, ikaw ang sanhi ng kanyang kamatayan. Nagpatuloy si Shin Yun sa pagsasalita ng walang kabuluhan. Nang marinig ito, huminga ng malalim si Woody. Tama si Shin Yun. Bilang padre de pamilya, hindi niya inimbestigahan ang katotohanan ng bagay at pinalayas niya ang sarili niyang anak, si Tianxiang, sa pamilyang Ye para protektahan ang interes ng pamilya. Ito ay humantong sa pagkamatay ng kanyang anak sa pamamagitan ng pananaksak. Kabanata 227. Nandyan ba si Master Eng Ong? Kaya lahat ng ito, bilang ama, responsibilidad niya. Sa sandaling iyon, si Woody ay tumanda ng husto. Sa loob ng mahigit 20 taon, araw-araw niyang sinisisi ang sarili. Ngunit anong kabutihan ang naidudulot nito? Ito ang emosyonal na pasanin ni Woody. Dahil sa pasanin na ito, sa tuwing nagsasanay siya ng martial arts, naiisip niya ang kanyang anak. Kung hindi siya naging tanga at itinaboy ang sarili niyang anak, hindi siya mawawala ng kabuluhan. Kasalanan niya ang lahat, bilang isang lolo. Sa sandaling iyon, nadama ni Woody ang matinding pagsisisi sa sarili. Medyo nabalisa ang kanyang emosyon. May mga palatandaan na nawalan siya ng kontrol at nagngangalit. Ngayon, sa tuwing naiisip niya ang kanyang panganay na anak sa panahon ng kanyang pagsasanay, hindi makontrol ni Woody ang kanyang emosyon, na humahantong sa kanyang pagkawalan ng kontrol at pagngangalit. Ito ay isang emosyonal na pasanin. Sa sandaling ito, Jendong was being held by Shin Yun and heard everything clearly. Alam niya ang lahat ng ito, ngunit gusto niyang malaman ang isang bagay na hindi niya alam. I'm sorry for my son. Ang katangahan ko ang naging dahilan ng kapahamakan. Kaya naman ngayon, kahit buhay pa ang kabayaran nito, ipaglalaban kita. Sigaw ni Woody at naghanda na sumugod at lumaban siya. Woody, mas mabuting pag-isipan mong mabuti ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa ating pamilya Luo. Ayaw lumaban ni Shin Yun, dahil hindi niya kayang manalo laban sa 3 kalaban. Ang pamilyang Luo ay makatarungan at patas. Maliban sa iyo, isang masamang tao, ang pamilyang Luo ay hindi aabalahin ang ating pamilyang Ye. Pagkatapos magsalita ni Woody, lumundag siya at direktang inatake si Shin Yun. Ginamit ni Shin Yun si Jendong bilang isang human shield, na isang kasuklam-suklam na hakbang. Agad na tumigil si Woody sa pag-atake nang makita ang eksenang ito. Ikaw na kasuklam-suklam na tao. Bulalas niya. Hahaha. Oo, kasuklam-suklam ako. So ano? Tumawa ng malakas si Shin Yun at tumangala sa langit. Kasabay nito, ang 10 nangungunang eksperto ng pamilyang Ye ay sumali sa labanan. Kahit na ang kanilang lakas ay hindi kasing taas ng kay Shin Yun, sila ay napakalakas pa rin kapag nagkakaisa. Lahat sila ay martial arts master sa peak level or above. Walang silbi ang mga tao ng Ye family mo kahit gaano pa karami. Basta may hostage ako, wala kang magagawa sa akin.
Pagkatapos sabihin ito, tumingin si Xingyon kay Dei. Sa puntong ito, namutla ang mukha ni Dei at hindi siya nang ahas na magsalita. Natatakot siya na si Xingyon, ang matandang lalaki na ito, ay mabilis na tumalon sa pader at ibunyag ang kanilang mga nakakahiyang sikreto. Ngunit habang mas natatakot siya, mas gustong sabihin ito ni Xingyon. Dei, sa puntong ito, hindi ka pa rin tatayo at tutulong. Sinusubukan mo bang ibunyag sa akin ang mga sikreto natin? Si Dei ay napahiya sa puntong ito. Paano maihahambing ang kanyang lakas sa lakas ni Landomo at Mel Elder? Nang marinig ito, direktang tumingin si Woody sa kanyang pangalawang anak, si Dei. Magsalita ka, anong uri ng pagsasabuatan ang ginawa mo at ng taong ito sa likod namin? Ang ekspresyon ni Woody ay solemn na, at nahulaan na niya ang panlilinlang sa likod nito. Noon, ang kanyang pangalawang anak na si Dei ay malamang na gumawa ng ilang malilim na deal kay Xingyon. Ito. Napatulala si Dei, na punit sa pagitan ng kanyang sariling ama at ng kanyang ipinagkanulo na kaalyado. Nakatayo siya doon, hindi alam ang gagawin. Sina Ching at Feng ay nakatayo sa likuran ng kanilang ama, ganap na naguguluhan. Ano ang nangyayari? Paano nakipagsabuatan ang kanilang ama kay Xingyon? Masyado pa silang bata noon para malaman kung ano ang ginawa ng kanilang ama at ni Xingyon. Magsalita ka. Kung hindi, umalis ka kaagad sa pamilyang Ye at huwag na huwag kang babalik. Sa sandaling iyon, nakaramdam ng matinding sakit si Woody. Ang pag-iisip ng kanyang panganay na anak na si Tianxiang, na kanyang pinatay, ay nagparamdam sa kanya ng labis na hindi komportable. Nanginig ang katawan ni Woody at nagpakita siya ng mga senyales ng pagngangalit. Nang makita ito, alam ni Jendong na hindi na niya kayang magpanggap pa. Sa isang iglap, hinampos niya ng Shadow Dragon Fist ang tadyang ni Xingyon. Ito ay biglaan. Bang! Isang malaking puwersa ang nagpadala kay Jendong na lumipad pabalik at siya ay bumagsak ng husto sa lupa. Kasabay nito, nakaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang dibdib. Masyadong malakas ang depensa ni Xingyon. Ang Shadow Dragon Fist ni Jendong ay hindi makalusot dito. Ang isang high-level na likas na Grandmaster ay talagang napakalakas. Ang tumayo dyan at hayaang may makatama sa kanya nang hindi sinisira ang kanyang depensa. Napahawak si Jendong sa kanyang dibdib sa gulat. Walang mali kay Xingyon, ngunit siya mismo ay nakaranas ng ilang panloob na pinsala. Hahaha. Alam kong nagpe-fake ka lang. Hinihintay ko lang na kumilos ka. Tawa ng tawa si Xingyon habang nakatingala. Ang aking katawan ay hindi na tinatabla ng mga espada at sibat. Ang iyong mga pag-atake ay hindi makakalusot sa aking depensa. Ang panloob na lakas ni Xingyon ay napakalakas, at ginamit niya ito upang protektahan ang kanyang katawan. Ang isang tulad ni Jendong, na ang antas ng lakas ay medyo mababa, ay hindi makalusot sa depensa na kanyang nabuo sa kanyang panloob na lakas. Matapos makita ang eksenang ito, inggit na inggit ang mga bisitang naruroon. Pagkatapos ng lahat, narating na ni Xingyon ang kaharian ng isang Grandmaster sa pagsilang. Nang walang 50 taon ng matapang na pagsasanay, imposibleng maabot ang kaharian na ito. Ang kaharian na ito ay bihira na, at kakaunti ang mga kalaban sa antas na ito. Bagamat siya na ngayon ay humaharap sa 3 kalaban ng mag-isa, hindi isang madaling gawain para kina Woody at Landomo na talunin si Xingyon. Ang sitwasyon ay naging isang pagkapatas, at ang pinaka-nakakahiya ay si Dei. Sa puntong ito, siya ay nasa isang dilema. Kung tumayo siya sa panig ni Xingyon, si Xingyon ay papatayin nila, at maling team ang pipiliin niya. Ngunit sa sandaling tumayo siya sa panig ng Ye, tiyak na ibubunyag ni Xingyon ang kanilang mga nakakahiyang sikreto. Maya-maya lang ay may biglang tunog ng nagmamadaling yabag mula sa labas ng gate ng bahay ng Ye. 20 babae na nakasuot ng asul na damit ang sumugod mula sa labas at mabilis na bumuo ng 2 hanay. Ang mga babaeng ito ay naglabas ng malakas na aura, mas malakas pa kaysa sa lakas ni Woody at Landomo. Ang ganoong mataas na antas na mga individual, at mayroong 20 sa kanila ng sabay-sabay. Bukod dito, lahat sila ay mga babae na nasa edad 40. Ito ay hindi isang bagay na maaaring gawin ng mga ordinaryong pamilya o sekta. Naglalakad sa gitna ang isang dalagang nasa early 20s. Nakasuot siya ng puting mahabang damit, may matangkad na figure, at may slan na mga katangian, na nagpaganda sa kanya. Pagkarating sa pamilyang Ye, halatang hindi niya alam kung ano ang nangyari dito. Pagtingin sa paligid, napansin ng babae na natapos na ang piging sa kaarawan, ngunit wala ni isa sa mga taong ito ang umalis. Nagsalubong ang mga kilay niya, at bigla siyang nagtanong, "Excuse me, sino si Engong Ye?" Engong Ye. Lahat ng naruroon ay natulala sa narinig. Karamihan sa mga tao sa pamilyang Ye ay may apelyidong Ye, at mayroong 3 hanggang 4,000 tao.
Sino ba talaga itong Eng Ong Ye na tinutukoy niya? Kabanata 228. Flame Abyss Flower Valley. Biglang nagsalita ang batang dilag, sino si Mr. Eng Ong Ye? At agad na iniwan ang lahat ng naruroon na nalilito. Sa dinami-dami ng mga taong may apelyidong Ye na present, sino kaya ang tinutukoy niyang Mr. Eng Ong Ye? Bagamat bata pa, ang walang katulad na kagandahang ito ay naglabas ng isang malakas na aura na sariwa at ethereal, na nahihigitin maging sina Woody at Lando mo. Napakalakas ng dalagang ito sa murang edad, sino kaya siya? Natigilan ng lahat ng mga bisitang naroroon, lalo na ang mga may mahihinang kakayahan na tumahimik at hindi nang ahas na huminga. Bahagyang nagulat si Jendong. Itong babaeng nauna sa kanya ay talagang isang highly skilled martial artist. Sino itong 20 babaeng gwardya na may napakataas na kasanayan sa martial arts? Medyo nalilito si Jendong. Gayunpaman, binanggit niya si Mr. Eng Ong na dapat ay isang taong gumawa ng pabor sa kanya. Mula sa kanyang mga salita, tila hindi siya isang kaaway. Nang makita ang sitwasyong ito, natigilan din si Xingyun. Sa kanyang opinyon, tanging si Woody at ang elderly white eyebrow, ang pinuno ng mga gwardya, ang malakas sa buong pamilyang Ye. Bukod sa kanila, si Lando mo lang mula sa Medicine Valley ang medyo malakas. Kaya medyo confident pa rin siya. Ngunit hindi niya inaasahan na ang pamilyang Ye ay magbubunga ng ganoong grupo ng mga taong may mataas na kasanayan. Naramdaman ni Xingyun na ang bawat isa sa 20 babaeng ito ay napakalakas, at tila hindi niya kayang talunin kahit isa sa kanila, lalo pa ang dalaga. Sino ba talaga sila? Bakit ang lakas nila? Teka. Babae silang lahat, at napakalakas pa rin nila. Pwede bang? Mula ka sa Burning Abyss Flower Valley. Nanlaki ang mga mata ni Xingyun, at nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Ang Burning Abyss Flower Valley, na 1,000 beses na mas malakas kaysa sa Medicine Valley at sa Peel Valley. Ang nasusunog na Abyss Flower Valley. Nang marinig ito, lahat ng mga bisita sa paligid ay nagulat. Ang Burning Abyss Flower Valley ay ang pinakamalapit na lugar sa Locusyong iyon. Lahat ng mga babaeng ito ay mula sa Burning Abyss Flower Valley. Sa sinaunang Yuan Empire, mayroong 2 napakahiwagang lugar. Ang isa ay ang Kunlun Secret Realm, at ang isa ay ang Burning Abyss Flower Valley. Ang Kunlun Secret Realm ay isang hindi pag-aari na lupain na nagbubukas lamang ng 1 buwan bawat taon. Ito ay isang lugar ng pagsubok para sa mga pangunahing pamilya ng sinaunang martial arts at mga nakakalat na magsasaka, at ito ay mahigpit na kinokontrol. Ang may entry ticket lang ang pwedeng pumasok. Ang Burning Abyss Flower Valley ay isang pribadong teritoryo. Ang lambak daw ay puno ng iba't ibang uri ng sariwang bulaklak sa buong taon. Magkaiba ang 4 na panahon, at laging may parang engkanto na gas na bumabalot sa lambak. Tinatawag ng mga tao ang gas na espiritual na enerhiya. Napakaraming magsasaka ang gustong pumunta sa Burning Abyss Flower Valley para magtanim. Gayunpaman, napakahirap pumasok sa Burning Abyss Flower Valley. Ang mga alagad lamang na may natatanging talento ang pipiliin. Masasabing ang Burning Abyss Flower Valley ang pinakamatibay na Holy Land sa Ancient Yuan Empire. Bahagyang tumingin ang babae kay Xingyun at maingat na sinilip siya. Pagkatapos ay nagtanong siya, ikaw ba ang pinuno ng pamilyang Ye? Ang boses ng babae ay hindi masyadong malakas, ngunit ito ay may malakas na kapangyarihang tumagos. Hindi. Ako si Xingyun Luo mula sa pamilyang Luo. Alam ni Xingyun na hindi niya kayang saktan ang sinuman, kaya agad niyang isiniwalat ang kanyang pagkakakilanlan. Xingyun Luo. Hindi kailanman narinig ang tungkol sa kanya. Ang nakamamanghang kagandahan ay umiling at direktang lumingon kay Woody. Kung gayon dapat ikaw ang pinuno ng pamilyang Ye. Sa kanyang mga mata, isang mabangis at matalas na gintong liwanag ang bumungad. Hindi makayanan ni Woody ang ganitong uri ng tingin at direktang tumango, sinabing, oo, ako si Woody Ye, ang pinuno ng pamilyang Ye. Hindi nangahas si Woody na itago ang kanyang pagkakakilanlan at direktang isiniwalat kung sino siya. Oh, may Jendong Ye ba ang pamilya mo na Ye? Tanong ng napakagandang dilag sa kanya. Siya ay malamig na parang yelo at mukhang nakakatakot. Jendong Ye. Si Woody ay bahagyang natigilan, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng ilang pag-iwas. Ano ang gusto ng mga tao mula sa Fenyuan Flower Valley sa kanyang apo na si Jendong? Hindi kaya nagkagulo ang batang ito sa labas? Sa sandaling ito, si Shanfeng ay labis ding nababalisa. Ngayon lang, nabigo ang pag-atake ni Jendong kay Xingyun, at nasugatan na siya. Ngayon, lumitaw ang mga tao mula sa Fenyuan Flower Valley. Ano ang nangyayari? Mukhang seryoso si Lando mo. Hindi niya alam kung bakit hinahanap ng mga tao mula sa Fenyuan Flower Valley si Jendong. Pero base sa poster nila, parang hindi sila pala kaibigan.
Maaaring si Jendong ay talagang nagdulot ng gulo sa labas at nasaktan ang mga tao mula sa Fenyuan Flower Valley. Kung ganoon nga, hindi rin siya mapoprotektahan ng Medicine Valley nila. Pagkatapos ng lahat, ang Medicine Valley ay nagtipon ng mga medikal na eksperto na nagpapagaling ng mga sakit at nagligtas ng mga tao. Ang Burning Abyss Flower Valley ay isang lugar kung saan nakatutok ang mga super expert sa cultivation. Ang isa ay dalubhasa sa medisina habang ang isa naman ay dalubhasa sa martial arts. Hindi sila magka-level. Ang makapangyarihang Medicine Valley ay mas mahina pa kaysa sa Burning Abyss Flower Valley. Sa sandaling ito, bahagyang natigilan si Jendong. Pinagmasdan niyang mabuti ang walang katulad na dilag sa kanyang harapan at napagtanto niyang hindi niya ito kilala o kung bakit siya hinahanap nito. Gayunpaman, mula sa kanyang ekspresyon, walang intensyon na pumatay. Masayang-masaya si Dei sa sandaling ito, iniisip na ang walang katulad na kagandahang ito ay narito upang maghayganti kay Jendong. Agad siyang sumigaw, kilala ko si Jendong Ye. Ang lalaking iyon ay si Jendong. At direktang itinuro si Jendong. Ang batang ito ay maaaring nakasakit ng isang tao mula sa Burning Abyss Flower Valley, kung hindi ay hindi siya matatagpuan sa pamilyang Ye. Nang marinig ito, agad na ibinaling ng walang katulad na kagandahan ang kanyang tingin kay Jendong at bahagyang kumunat ang kanyang mga kilay. Ikaw si Jendong. Medyo nagulat siya, ngunit sa kanyang mukha, may isang hindi pa nagagawang ngiti. Bahagyang tumango si Jendong. Tama. Ako si Jendong Ye. Diretso itong naglakad papunta sa kanya. Sa kanyang opinyon, kahit na ang kabilang partido ay narito upang maghayganti, hindi siya makakatakas. Dahil hindi siya makatakas, mas matapang niya itong harapin. Siya ay nasugatan ng husto sa palihim na pag-atake kay Xingyun ngayon lang, ngunit ang 5 elements technique sa kanyang katawan ay patuloy na tumatakbo, at ang kanyang mga sugat ay unti-unting gumagaling. Upang ganap na gamutin ang mga panloob na pinsala, aabutin ng hindi bababa sa 4 na oras. Ikaw dapat si Jendong Ye. Ang galing. Bulalas ng nakamamanghang kagandahan. Sa wakas makakabalik na ako at makapagpaliwanag sa tita ko. Patuloy niya. Samahan mo ako sa Fenyuan Flower Valley. Gusto ka nang tiyahin kong magpasalamat ng personal. Tita mo. Salamat sa personal ha. Si Jendong ay ganap na nalilito. Wala siyang impresyon sa tita na ito na sumulpat ng wala saan man. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga bisita sa patio ng pamilyang Ye ay walang ideya kung bakit gustong kunin ng mga tao mula sa Fenyuan Flower Valley si Jendong. Ang malamig na ekspresyon ng nakamamanghang babae ay agad na naging isang ngiti. Ang kanyang mga mata ay kumikislap habang sinasabi, ang buhay ng aking tiyahin ay iniligtas mo, kaya ikaw ang aming benefactor. Chapter 229. That place. Ang tunog ng engong ay napakasarap at matamis. Medyo nalilito pa rin si Jendong, ngunit sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag dahil halatang wala ang mga taong ito para patayin siya. Kailan ko nailigtas ang tita mo? Tanong ni Jendong na may nagtatakang tingin. Malumanay na sumagot ang napakagandang dilag sa eroplano. Sa eroplano. Biglang napagtanto ni Jendong ang ibig niyang sabihin. Nailigtas niya ang isang matandang babae na nakoma sa eroplano. Siya ay nakagat ng kakaibang golden turtle bug na tinatawag na golden bug na napakahirap alisin. Si Jendong ay gumugol ng isang oras sa pag-akit nito at iniligtas ang matandang babae. Hindi niya inaasahan na ang napakagandang dilag ay pamangkin ng matandang ginang. Ang lahat ng kanyang mga pagdududa ay sa wakas ay nalinaw. Nailigtas niya ang isang matandang babae sa eroplano mula sa Nanzhou City hanggang Jingzhou, at ito pala ay may pamangkin na may napakalakas na kapangyarihan. Nakikita ko. Biglang napagtanto ni Jendong ang lahat. Naalis na ang golden bug, at dapat ay maayos na ang iyong tiyahin ngayon. Seryosong sabi ni Jendong. Marahang tumango ang napakagandang dilag matapos marinig ang kanyang mga sinabi. Tama ka. Maganda ang kalusugan ni tita nitong mga nakaraang araw, salamat sa tulong mo sa eroplano. Sinabi na sa kanya ng nakababatang kapatid ni Jendong kung paano niya inalis ang bug sa eroplano. Ayon sa impormasyon sa tiket ng eroplano, mabilis nilang natukoy ang pagkakakilanlan ni Jendong. Gayunpaman, malaki ang lungsod ng Jingzhou, at mahirap makahanap ng isang taong bihasa sa medisina, martial arts, at kabataan. Dahil sa kanyang husay sa medisina, unang pumunta sa Medicine Valley ang walang katulad na kagandahan. Agad silang sinabihan ng Medicine Valley Master na pumunta sa bahay ng Ye nang mabanggit nila si Jendong. Kaya nagmamadali silang pumunta sa bahay ng Ye. Ang ikinagulat niya ay ang pagdiriwang ng ika-80 kaarawan ni Woody ay naging isang larangan ng digmaan. Anong nangyayari? Kailangan mo ba ng tulong? Ang walang katulad na kagandahan ay tila may naramdaman.
Sa oras na ito, hindi maganda ang kutis ni Jendong, at tila nagkaroon siya ng malubhang pinsala sa loob. Malamang binugbog lang siya. Tulong. Bahagyang kumunat ang noo ni Jendong. Nang marinig ito, nabuhayan siya ng loob. Okay. I want to catch this guy now. Direktang itinuro ni Jendong si Xingyun. Naging berde ang mukha ni Xingyun nang marinig ito. Alam talaga ng lalaking ito kung paano gamitin ang kanyang mga koneksyon. Nang maramdaman ang panganib, hindi nag-atubili si Xingyun at tumakbo patungo sa gate ng bahay ng Ye. Sinusubukang tumakbo. Bahagyang ngumiti ang walang katulad na dilag at ikinaway ang kanyang kamay. Sa pagitan ng 20 walang kapantay na master, isang babae ang maganda at diretsong naglakad papunta sa gilid ni Xingyun. Hinampis niya ito ng palad sa balikat. Bang! Tinamaan si Xingyun at pinalipad. Malakas siyang bumagsak sa lupa at hindi na makabangon. Ano? Si Xingyun ay dumura ng dugo, nakatingin sa babae na gulat na gulat. Hindi man lang niya may pagtanggol ang sarili sa pag-atake nito at nasuntok siya sa mukha. Ito ay masyadong hindi kapani-paniwala. Hindi lamang si Xingyun ang nagulat, ngunit ang lahat sa audience ay natigilan din. Sinong mag-aakala na ang isang random na babae ay maaaring magkaroon ng ganoon kataas na lakas? Si Xingyun ay isang master ng Grandmaster level, ngunit siya ay binugbog na parang bata at hindi niya kayang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ito ay masyadong nakakatakot. Takot na takot ang lahat ng naruroon kaya hindi na sila makahinga. Ang Burning Abyss Flower Valley ay maalamat, at ngayong nakita na nila ang kanilang lakas, ito ay talagang nakakagulat. Si Xingyun, isang master ng antas ng Grandmaster, ay binugbog ng walang anumang pagtutol. Ito ay masyadong hindi kapani-paniwala. Nakakakilabot. Sobrang nakakakilabot. Nagkatinginan sina Woody at Mel at puno ng inggit ang kanilang mga mata. Karunungan sa antas ng Grandmaster. Para sa kanila, na nasa antas lamang ng Grandmaster, mayroong isang hindi malulutas na agwat sa pagitan nila at ng mga nakamit ang antas ng Mastery ng Grandmaster. Para sa mga nakaabot sa antas ng Grandmaster level Mastery, ang pagpasok sa Grandmaster level Mastery ay hindi isang bagay ng oras, ngunit ang pagkakaroon ng access sa napakayaman na mapagkukunan para sa cultivation. Sina Woody at Mel ay sobrang inggit. Sa kanilang pananaw, ang mga nagawa ng babae ngayon ay tiyak na resulta ng pagkonsumo ng malaking halaga ng bihira at mahalagang mga mapagkukunan. Kahit na ibenta ang mga ari-arian ng buong pamilyang Ye, malamang na hindi ito sapat upang linangin ang isang master sa antas ng Grandmaster. At bukod sa resources, may isa pang mahalagang bagay, which is talent. Iba-iba ang talento sa martial arts ng bawat isa. Ang ilang mga tao ay ipinanganak na may talento sa paglilinang, at ang kanilang lakas ay nakakatakot na sa murang edad. Ang iba ay nakakakuha lamang ng kanilang lakas sa pamamagitan ng kanilang sariling pagsisikap at pawis sa mga huling yugto. Bilang karagdagan sa dalawang ito, mayroon ding mana. Maraming mga diskarte sa martial arts ay lubhang kakaiba, at maaaring direktang sumipsip ng mana sa pamamagitan ng ilang mga diskarte. Halimbawa, ang Valley Masters of Medicine Valley at Dan Valley ay parehong nangangailangan ng mana para makakuha ng sobrang lakas. Nang makita ni Jendong ang eksenang ito, labis din siyang nabigla. Ngunit hindi nagtagal ay gumaan ang pakiramdam niya. Ang Burning Abyss Flower Valley na ito ay dapat na isang sobrang misteryosong lugar, kung hindi ay hindi magiging ganoon kalakas ang lakas ng mga taong ito. Agad na napasuko si Xingyun, na nagparamdam kay Jendong ng labis na pagkagulat. At ang mukha ni Dei ay mapula sa oras na ito, alam na siya ay tapos na rin. Ang sikreto ng taong iyon ay malamang na hindi itatago. Sa sandaling ito, gusto niyang umalis, ngunit hindi siya makaalis. Hindi kailanman nakita ni Ching at Fang ang kanilang ama ng ganoon kabalisa. Gayunpaman. Sa sandaling ito, si Jendong ay walang oras na makipag-usap sa kanya, at dumiretso kay Xingyun. Magsalita ka. Bakit mo sinubukang itaboy ang tatay ko sa lahat ng paraan? Sa pagkakataong ito, sinadya ni Jendong na talakayin ang bagay na ito sa harap ng lahat ng naruroon. Sa patio ng pamilyang Ye, libu-libong bisita at miyembro ng pamilyang Ye ang nakatayo roon, naghihintay ng sagot ni Xingyun. Sina Woody, Shanfeng, at ang iba pa ay buong pananabik na naghihintay sa tugon ni Xingyun. Nakatayo rin doon si Lando Mo nang hindi nagsasalita, na parehong interesado sa nangyari noon. Hahaha. Biglang tumangala si Xingyun at nagpakawala ng mahabang alulong. Napalitan ng nakakatakot na ekspresyon ang mukha niya, parang halimaw. Sa matalas at agresibong boses, sinabi niya, sa puntong ito, masasabi ko lang ang totoo. Si Xingyun ay isang matalinong tao. Alam niya na ang mga tao sa Burning Abyss Flower Valley ay hindi dapat gawing trifle. Kung hindi niya sinabi ang totoo ngayon, baka masira ang buhay niya.
Ang kaligtasan ay ang pinakamahalagang bagay. Isa na siyang high-level expert sa small accomplishment level ng innate Grandmaster. Pagkatapos ng napakaraming taon ng pakikibaka, ayaw niyang mamatay. Sa isang malakas na hangarin na mabuhay, handa si Xingyon na ihayag ang lahat. Dahil alam talaga ng lalaking iyon, si Tian Xiangye, ang daan patungo sa lugar na iyon. Kabanata 230. Ama, hindi ka patay. Ibinunyag ni Xingyon ang isang nakakagulat na sikreto. Alam talaga ni Tian Xiang kung paano pumasok sa lugar na iyon. Anong lugar? Nagulat ang buong audience sa sandaling ito. Pati ang mga tao ng incinerating Abyss Flower Valley ay naantig nito. Ang walang katulad na kagandaha ay naging interesado rin. Si Zhendong ay direktang nabigla dito. Ang lugar na iyon ay ang lugar na pinangarap ni Wushu. Kapag ang antas ng lakas ay umabot sa rurok ng likas na Grandmaster, magkakaroon ng pagkakataong makalusot at umakyat sa lugar na iyon. Alam talaga ng kanyang ama, si Tian Xiang, ang daan patungo sa lugar na iyon. Sa sandaling ito, si Zhendong ay ganap na hindi nakaimik. Dahil masyadong nakakagulat ang sagot ni Xingyon. Ang lugar na iyon. Bulong ni Zhendong sa sarili. Ang sagot na ito ay nag-iwan sa kanya na hindi makahanap ng anumang mga pagkakamali. Oo, ito ang lugar na iyon. Talagang alam ng batang ito ang paraan para makarating doon. Inihayag ni Xingyon ang katotohanan. Ang iyong ina ay mula sa lugar na iyon. Kaya't mayroon kang ganoong talento para sa paglilinang, ngunit hindi mo alam ang mga pamamaraan ng paglilinang mula sa lugar na iyon, kaya't ang iyong lakas ay napakahina. Si Xingyon ay sabik na mabuhay, at isiniwalat niya ang lahat ng kanyang nalalaman. Lumabas na alam ni Tian Xiang kung paano maabot ang lugar na iyon, at ito ang uri ng pag-akyat na hindi nangangailangan ng anumang kondisyon. At nanatili siya doon ng 2 taon. Bagamat walang pag-unlad ang kanyang lakas, nagbalik siya ng isang bata. Ang batang ito ay si Zhendong. Pagkatapos bumalik sa pamilyang Ye, binalak ni Tian Xiang na palakihin ang bata, ngunit ang sikreto ay nalik. Gustong malaman ng pamilya Luo ang sikretong ito, kaya sinubukan nilang pilitin si Tian Xiang na ibunyag ito. Ngunit ang taong ito ay nagpumilit na itago ang sikreto. Wala silang pagpipilian kundi ipadala si Xingyon upang pilitin si Tian Xiang na palabasan sa pamilyang Ye sa pamamagitan ng pag-frame. Kaya naman nangyari ang sumunod na eksena. Si Tian Xiang ay na-frame at pinalaya sa pamilyang Ye. Pagkatapos ay hinabol siya at pinatay sa labas. Alam ni Zhendong ang lahat ng sumunod na nangyari. Hindi niya inaasahan na alam ng kanyang ama, si Tian Xiang, kung paano makarating sa lugar na iyon. Maaari bang ipaliwanag ang lugar na iyon bilang pag-akyat o paglalakbay sa oras? Time travel. Direktang naglalakbay sa ibang lugar mula sa lugar na iyon. O sa ibang mundo. Nalaman ni Zhendong na ang bagay na ito ay medyo nakakalito pa rin. Marami pa ring hindi maipaliwanag na mga bagay. Napakakapangyarihan ng iyong pamilyang Luo, bakit hindi ka nalang pumunta sa pamilyang Ye para kunin ang tao? Bakit mo ginamit ang pamamaraang ito para i-frame ang aking ama? Hindi pa rin maintindihan ni Zhendong. Ang pamilyang Luo ay isang nakatagong pamilya na may mas malakas na lakas kaysa sa pamilyang Ye. Maaari sana nilang direktang hiningi sa pamilyang Ye ang tao. Ngunit hindi nila ginawa iyon. Ito ay medyo hindi maipaliwanag. Mapait na ngumiti si Xingyon nang marinig niya ito at sinabing, ang lugar na iyon ay isang lugar na hinahangad ng mga tao. Paano natin ipaalam ito sa mas maraming tao? Ang bagay na ito ay alam lamang ng pamilyang Luo, at walang sino man ang may ideya tungkol dito. Nais nilang itago ang lihim na ito at monopolyo ang mga resulta. Hanggat kaya nila ang paraan para makarating sa lugar na iyon, ang pamilya Luo ay maaaring maging pinakadakilang aristokratikong pamilya ng sinaunang Yuan Empire. Matapos marinig ito, tumahimik si Zhendong. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kakomplikado ang sitwasyon. Bakit ka pumatay para pagtakpan? Tanong niya na puno ng puot ang mga mata. Naramdaman ni Xingyon ang galit ni Zhendong at biglang humagalpak ng tawa. Pumatay para pagtakpan. Nagkakamali ka. Hindi namin pinatay ang tatay mo. Pagkatapos niyang masugitan, binuksan niya ang pinto sa lugar na iyon at tumakas. Ang mga salita ni Xingyon ay nagulat sa lahat ng naruroon. Hindi namatay si Tian Xiang, tumakas siya sa lugar na iyon. Ano? Nagulat na naman ang mga taong naruroon. Hindi patay si Tian Xiang. Ano? Si Zhendong ay ganap na natigilan, ngunit sa parehong oras, siya ay tuwang-tuwa. Ang kanyang ama, si Tian Xiang, ay hindi patay. Sa sandaling ito, hindi alam ni Zhendong kung ano ang sasabihin. Pareho siyang nagulat at natuwa. Buhay pa ang kanyang ama. Dahil alam niya ang katotohanan, lubos na bumuti ang mood ni Zhendong.
Nasa kanya na ang kanyang lolo, buhay pa ang kanyang ama, at tila buhay din ang kanyang ina at sa lugar na iyon. Ang lugar na iyon. Kailangan niyang pumunta sa lugar na iyon. Si Jendong ay nanumpa na siya ay magsisikap na makalusot at aakyat sa lugar kung saan naroon ang kanyang mga magulang sa lalong madaling panahon. Sa lahat ng katotohanang nahayag, si Jendong ay nagkaroon ng bagong layunin. Matapos ibunyag ni Xingyun ang kanilang sikreto, si Dei ay ganap na natulala. Nang nangako si Xingyun na susuportahan siya hanggat tumulong siya na itulak palabas si Tianxiang, nabulag din siya ng mga interes. Napakaraming taon na niyang sinisisi ang sarili. Ngunit napakalayo na ng mga bagay-bagay, at kailangan niyang patuloy na magkamali para pagtakpan ang katotohanan. Gayunpaman, palagi niyang iniisip na ang kanyang nakatatandang kapatid na si Tianxiang ay pinatay niya. Ngunit hindi niya inaasahan na nakatakas talaga ang kanyang kuya sa lugar na iyon para makaiwas sa pagtugis. Medyo gamaan ang pakiramdam niya sa kanyang puso. Nang maihayag ang katotohanan ng bagay, sa wakas ay naging kalmado na si Jendong. Hindi niya inaasahan na ito ang magiging huling resulta. Bumagsak si Xingyun sa lupa at hindi makabangon kahit anong pilit niya. Siya ngayon ay malubhang nasugatan at ganap na hindi makagalaw. Labis ding nabigla ang napakagandang dilag matapos itong marinig. Hindi ko akalain na may ibang nakakaalam ng shortcut papunta sa lugar na iyon. Hindi rin niya inaasahan na may iba pang paraan para makarating doon. Gayunpaman, ngayong nagpunta na si Tianxiang sa lugar na iyon, ang lihim na ito ay hindi matukoy ng sinuman. Ito ay isang awa. Ang nakamamanghang kagandahan ay tumingin kay Jendong at sinabing, dahil ang lahat ay malinaw na ngayon, sumama ka sa akin. Gusto ng aking tiyahin na pasalamatan ka ng personal. Sa sandaling ito, unti-unting nanumbalik ng napakagandang dilag ang kanyang nagyayelong kilos. Bahagyang tumango si Jendong at saka umiling. Ngayon ay ikawalong kaarawan ng aking lolo. Pwede ba tayong umalis bukas? Kadadating lang ni Jendong sa pamilyang Ye ngayon at talagang gusto niyang maupo at makausap ang kanyang lolo. Sa loob ng mahigit 20 taon, wala siyang kamag-anak hanggang sa nakilala niya ang kanyang ikatlong tiyuhin, si Shanpeng, noong nakaraang buwan. Ngayon ang unang pagkakataon niya sa pamilyang Ye, at gusto niyang makasama ang kanyang lolo. Bahagyang napakunot ang noo ng napakagandang dilag, nagmuni-muni saglit, at saka bahagyang tumango. Sige. Bibigyan kita ng 1 linggo. Sabay tayong babalik sa Burning Abyss Flower Valley next week. Pagkatapos magsalita, tumalikod siya at naglakad patungo sa gate ng pamilyang Ye. Sumunod naman ang 20 makapangyarihang babae sa likod niya. Makalipas ang 1 minuto, nawala sila ng walang bakas. Sa sandaling ito, napahigis si Xingyun sa lupa at sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Hindi ko akalain na lilito ang Burning Abyss Flower Valley sa oras na ito.